Kawhi, lumakas lalo nang mawalan ng kasangga sa team. Brunson at Alvarado nanguna sa panalo laban sa Celtics at Warriors magsisisi kay Trayce Jackson-Davis, ang lakas sa Toronto Raptors. Unang double-double game. Hindi lang tinalo ng Clippers ang Timberwolves kaninang madaling araw. Dinurog nila ang mga ito. Mula pa lang sa opening tip, ramdam na agad ang bakas ni Kawhi Leonard sa laro, isang uri ng tahimik na dominasyon na hindi kailanman minamadali pero walang iniwang duda pagsapit ng huling quarter. Umiscore siya mula sa lahat ng bahagi ng court, mahusay na dumepensa ng hindi nagfa-foul at kinontrol ang takbo ng laro habang komportableng nagmarcha ang Los Angeles tungo sa kumbinsidong panalo na hindi kailanman tunay na nalagay sa alanganin. Ang nagpatingkad sa performance na ito ay hindi lang ang 41 points. Ito ay kung gaano kabuo ang itsura ng Clippers sa paligid ng kanilang star. Umiikot ang bola, nanatiling konektado ang depensa, at maging ang mga minuto mula sa dulo ng rotation ay may saysay. Laban sa isang team ng Minnesota na karaniwang umaasa sa pisikalan, mas kalmado, mas matalas at mas kontrolado ang ipinakita ng Clippers. Isa ito sa mga larong Kawhi na parang hindi maiiwasan ng lahat. Umiskor siya sa lahat ng tatlong antas, pinarusahan ang mga mismatch sa poste at nag-shoot ng mga napapanahong 3-pointers tuwing nagkakaroon ng momentum ang Minnesota. Kasing laki ng epekto ng kanyang mga steal, paulit-ulit niyang ginawang opensa ang depensa at itinakda ang tono sa panig na iyon ng court. Ito ang klasikong Kawhi, walang sayang na galaw, walang sayang na posisyon, purong kontrol lang. Namukod tangi si Collins at ginawa ang lahat sa tamang paraan. Lahat ng tres na na-shoot niya ay walang bantay at sinigurado niyang pagbayarin ang Minnesota sa tuwing masyado silang nakatutok kay Leonard. Masama man ang pagkakaroon ng turnovers. Nangyari ang mga ito sa tamang sandali at bunga ng pagiging agresibo. Isa itong kumpiyansang pagpapakita at epektibong paraan para pigilan ang Minnesota dahil kinailangan nilang mag-focus kay Collins. Bagamat hindi kasing dami ng puntos ng ilan sa kanyang mga kakampi ang naiambag ni Jones, hindi maikakaila ang impluwensiya niya sa depensa. Dumepensa siya sa iba't ibang posisyon, ginulo ang mga kalaban, sinira ang mga passing lane at gumawa ng matatalinong desisyon sa closeout attacks. Ito ang klase ng performance na pinahahalagahan ng mga kakampi at coach, hindi man madalas mapansin sa highlight tapes. Napakahalaga nito sa pagkapanalo ng mga laro ng may autoridad. Tahimik pero napakahalaga ang naging laro ni Dunn dahil siya ang utak sa likod ng kabuuang performance. Siya ang nagtulak ng tempo ng laro at nagpasok sa ritmo ng mga shooter. Hindi siya nagpaapekto sa pressure na ibinigay ng Minnesota. Sa madaling salita, nagtala si Dunn ng isang napakahusay na laro at ipinakita ang klase ng performance na inaasahan mula sa isang lead guard, lalo na kapag nagluluto ang isa sa kanilang pinakamahusay na scorer. Isa sa mga sorpresang performance ng araw si Niederhauser, perpekto sa field, agresibo sa rebounds at puno ng enerhiya. Ang sigla niya mula sa bench ay nagbigay ng malaking tulong sa mga starter at kinailangan ng Clippers ang boost na iyon habang nagpapahinga ang kanilang pangunahing 5 players. Sa kabuuan, pinakita ng Clippers ang lalim at disiplina ng kanilang rotation. Hindi man perpekto ang opensa sa lahat ng sandali, bumawi sila sa tamang desisyon, depensang may prinsipyo, at malinaw na papel ng bawat players. Mula sa enerhiya ng bench hanggang sa kontrol sa loob ng paint, nagawa nilang manatiling isang hakbang sa unahan. Sa ganitong uri ng kolektibong laro, malinaw na hindi lang talento kundi konsistensiya at tiwala sa sistema ang nagdala sa kanila sa tagumpay. Sa sumunod na balita naman, pinangunahan nina Jalen Brunson at Jose Alvarado ang New York Knicks sa isang panalo bilang bisita laban kina Jaylen Brown at sa Boston Celtics nitong araw matapos magsanib ng 43 points sa isang panalong nagpapakita ng kanilang lakas. Sa tapatan ng ikalawa at ikatlong pwesto sa Eastern Conference, nanaig ang New York sa likod ng 31 points, 3 rebounds at 8 assists ni Brunson na nag-shoot ng 12 of 21 mula sa field. Nagbigay naman si Alvarado ng agarang sigla mula sa bench sa kanyang debut bilang Knick matapos makuha mula sa New Orleans at nagtapos na may 12 points, 2 rebounds, 2 assists at 2 steals. Nagtala si Karl Anthony Towns ng double-double na may 11 points at 10 rebounds habang nagdagdag si Josh Hart ng 19 points at 6 rebounds. Para sa Boston, nanguna si Brown na may 26 points, 4 rebounds at 2 assists. Umiscore si Derek White ng 19 points
At nag-ambag naman ang bagong dating na si Nikola Vucevic ng 11 points at 6 rebounds mula sa bench. Pinuri ng mga fans ang Knicks matapos ang kanilang kumbinsidong panalo bilang bisita. Sa huling balita, ang paglipat kina Jonathan Kuminga at Buddy Hield papuntang Atlanta Hawks kapalit ni Kristaps Porzingis ang nanguna sa mga naging galaw ng Golden State Warriors bago ang trade deadline. Ngunit palihim nilang sinundan ito agad sa pagpapadala kay Trayce Jackson Davis sa Toronto Raptors kapalit ng isang second round pick. Bagamat hindi ito masyadong nakakuha ng pansin noong Huwebes, tiyak na naging usap-usapan na ito ngayon matapos magpakitang gilas si Jackson Davis sa kanyang debut para sa Raptors laban sa Indiana Pacers nitong araw. Naglaro siya ng mahigit 15 minutes sa kanyang unang laro sa Scotiabank Arena at naging kauna-unahang player ng Toronto mula kay Kawhi Leonard na nagtala ng double-double sa kanyang unang laro kasama ang prangkisa. Tinapos ng 25 years old ang laro na may 10 points at 10 rebounds sa maikling oras ng paglalaro na may shooting na 2 of 4 mula sa field at 6 of 10 mula sa free throw line. 8 sa kanyang rebounds ay mula sa opensa habang nanaig ang Raptors sa rebounding battle. Mayroon din siyang isang assist, isang steal, at isang block habang nagtala ang mga home team ng panalo laban sa kanilang katunggali sa Eastern Conference. Ito ang unang double-double ng third-year center mula noong Enero ng nakaraang taon laban sa Detroit Pistons. At mabilis na nagustuhan ng mga fans at analyst ng Raptors si Jackson Davis matapos ang kanyang kahanga-hangang unang laro. Dahil wala pa ring karaniwang starting center na si Jakob Poeltl dahil sa injury sa likod, posibleng mas marami pang oras ng paglalaro ang makuha niya para sa Toronto sa mga susunod na laro. Lalo na't naging hindi regular ang kanyang papel sa rotation ni Steve Kerr sa Golden State. Nagpakita ng husay si Davis sa kanyang unang season at naging starter sa huling bahagi ng kanyang rookie campaign bago manatili sa papel na iyon sa unang kalahati ng kanyang ikalawang season. Gayunpaman, ang kanyang kakulangan sa kakayahang mag-stretch ng floor ay naging malaking hadlang, lalo na't kasama rin si Draymond Green sa starting lineup. Dahil dito, napunta siya sa bench at mabilis pang nalagpasan ng rookie center na si Quinton Post. Sa pagdagdag ng Warriors kay veteranong center na si Al Horford bilang malaking free agency acquisition, tila malinaw na ang kinahinatnan ni Davis, lalo na't nagtala lamang siya ng career low na 11.4 minutes sa 36 games ngayong season bago ang trade. Ang pagkuha sa 7'2" na si Porzingis ang tuluyang nagselyo sa kanyang kapalaran at sa totoo lang, ginawa ng Golden State ang tamang desisyon para sa pag-unlad ni Jackson Davis nang mabilis nila siyang ipadala sa Raptors. Gayunpaman, maaaring bumalik ito upang saktan ang Warriors kung sakaling maging consistent at produktibong rotation player si Davis, lalo na dahil magpapahiwatig ito ng panibagong kabiguan ng prangkisa sa pag-develop ng mga batang player. Nagtala siya ng average na 6.6 points, 4.6 rebounds at 1.3 assists sa 166 games sa loob ng halos 3 season niya sa Warriors, matapos mapili sa huling bahagi ng second round bilang ika 57 overall pick sa 2023 NBA Draft.